So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara at nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyong inilalagay dito. Okay? So kukunti pa lang yung ating mga nagtatanong. So konti pa lang din ang ating susundin. And syempre, kapag kukunti yung mga katanungan, mas maganda kasi mas mabibigyan po natin ng diin yung ating mga topics. Mas medyo magagawa natin ng paraang ma-explain sa inyo ng buo, kompletong impormasyon tungkol sa inyong mga katanungan. Okay? So, ang una pong katanungan ay galing kay Albert Ponce. Ayan, so Albert, ito po yung katanungan ninyo. Idol, pwede bang takpan ang binabad na Jackie Oats? Okay? So, pwede bang takpan ang binabad na Jackie Oats? Ito po mga kamanok. Pero po ako ditong ibinabad na 2 days old. 2 days old na fermented Jackie Oats at ito po yung proseso ko ng pag-ferment. Ito po, ang ganda na po nito. Halos ma-occupied na po nung Jackie Oats yung buong lalagyan. Nung day 1 po itong mga kamanok, kalahati lang po yung Jackie Oats na binabad ko. Kaunti lang, kaganto lang po kataas yung Jackie Oats. 1 kilo po yan. Pero ngayon mga kamanok, kita nyo naman nung humilab, halos makuha niya na lahat ng space. Yung tubig, unti-unti nang nawawala. Nung day 1 mga kamanok, makikita nyo, punong-puno po ito ng tubig hanggang dito mismo sa pinakabunganga. Punong-puno po ito. And expect po ninyo mga kamanok, na kapag po ito ay bumilang pa ng ilang araw, ng ilang linggo, yung pinakatubig niya, itong nakikita nyo yung pinakatubig, may gap pa kasing konti konting-konti na lang. Mawawala na po yan. Lahat po magiging ganito na. Siksika na po sa loob. Bakit po mga kamanok? Kasi po, humihilab nga po, na-absorb po ng grains yung tubig na ating inilalagay. At habang ina-absorb po niya yung grains sa araw-araw, yung fermentation process na tinatawag, nagiging mas available po. Mas lumalabas po yung mataas na amino acid. Ano po kamama yung amino acid na yan? Bakit po yan ay mahalaga dyan? Kasi ito po yung pangunahing sangkap ng fermentation kung bakit kailangan po ito ng katawan ng manok dahil gumaganda po. Siya po ang nagbibuild ng muscle. Siya po ang dahilan kung bakit bumubulto ang katawan ng ating mga alaga. Tingnan po ninyo, kapag po kulang sa muscle ang inyong mga manok, amino acid po ang inyong ibinibigay. Tingnan nyo po yung bahayan, yung nutrition content sa likod ng mga supplementong ginagamit ninyo, present po dyan ang amino acid. Kahit sa mga injectable supplements, present po ang amino acid dyan. Kaya po mga kamamay, kesa kayo bumili ng napakamamahal na vitamina, suplemento, mag-fermentation na lang po kayo ng Jackie Oats. Mag-ferment na lang po kayo nito. Madali lang naman. Bibili lang po kayo ng Jackie Oats. Ito po yung itsura niya. Bibili lang po kayo ng Jackie Oats. Kaya ilalagay ko din po dito sa video natin kung saan nyo po pwedeng makuha. It's either may lalabas na picture dyan, hindi ko man alam kung dito o mamaya pa sa video. Basta may lumabas, pindutin nyo lang po yun para makakuha kayo nito. So, meron siyang mataas na amino acid pag na-ferment ninyo sa loob ng 7 araw. Meron din siyang natural vitamin B12 na siyang magpapapula sa mukha ng inyong mga manok. Magpapakintab ng balahibo, magpapapula sa paa. As in, maganda po ang red blood cell na pumapasok dyan sa inyong mga alaga. Sa madaling sabi, healthy po yung mga yan. May calciums din po na nagpapaganda sa bone structure ng inyong mga alaga. Actually, napaka-kompletong vitamina po nito napakaganda. Meron din po itong enzymes at yung gut health, pinapaganda po ng inyong mga, ng Jackie Oats yung gut health ng inyong mga alaga. Kaya maganda ang droppings, kaya tamang-tama lang po yung moisture ng droppings ng inyong mga alaga. Sa day 2, amuyin nyo po, napakatamis po, para po siyang tubo. Para po siyang tubo, and paglipas ng ilang araw mga kamanok, saan bawa 7 days na po, lalapot po ito. So magiging ano na po ito, parang beer ang amoy nito. Parang beer na po magiging amoy na gustong-gusto po ng ating mga alaga. Once na maipa-adapt niyo po itong fermented Jackie Oats, ito po kasi ay inihahalo natin mga kamanok. Inihahalo po natin sa mixture ng ating pagkain at pag ito po ay na-adapt ng inyong mga alaga, makukuha niyo po yung bultong pangangatawan na gusto po ninyo sa inyong mga alaga. Kaya po nagiging healthy, nagiging maayos, nagiging masiglang inyong mga alaga dahil po sa mga nutrisyon na lumilitaw dito kapag na-i-ferment. Ngayon, ang tanong ni Albert, kung po pwede ba daw nating takpan o talaga ba daw tinatakpan yung fermented Jackie Oats? Actually, ang pagtatakip po nito, hindi po kailangang higpitan ng sobrang higpit. Ang ginagawa ko po mga kamanok, ganyan lang. Di halimbawa, binuksan ninyo, ganyan lang po. Okay na po yun. Ipapatong nyo lang po sa ibabaw para po yung gas, yung hangin makapasok din po.
para po mas maging maganda ang fermentation process ng inyong fermented Jackie Oats, ipatong nyo lang pong ganyan. Huwag lang po yung makakapasok yung insekto, yung ipis, yung daga, ipatong nyo lang o kaya naman pihitin nyo lang ng isa, okay na po yun. Ganun lang po kasimple. Yan po ang tinatawag nating fermented Jackie Oats at napakaganda po nito pagdating sa ating mga alaga. Hindi po ako magbababad ulit ng ganito sa aking pagmamanok kung hindi po ito maganda. Subukan nyo po mga kamanok. Subukan nyo lang. Kung hindi maging maganda, itapon po ninyo. Yung iba nga pala po, nagtataka bakit daw po bumabaho pag tagal. So yan po ang natural na amoy ng fermentation habang tumatagal. And magtataka kayo kung hindi po maganda sa manok, bakit po gumaganda ang katawan. Kahit mabaho, kahit hindi kayo sanay, ibigay nyo lang ng ibigay. Hindi naman po kayo ang kakain yung manok. As long as nagiging maganda ang katawan, nagiging maayos ang ang sigla ng inyong mga alaga, gamitin nyo po. Okay, so yun lang muna sa ngayon mga kamanok, ang isang tanong. And proceed tayo sa susunod na katanungan na galing sa ating mga subscriber dito. So ito po yung ating segment, lahat po kayo ay aking binibigyan ng pansin. So next question tayo dito. Galing kay Mary Dread Pine. Ayan, mega shoutout sa iyo, idol. Tanong ko lang, bakit hindi ka namamasyal? Puro ka vitamins at pabulto ng alaga mong mga manok. Kasi dito sa ating channel mga kamanok, hindi po tayo lahat namamasyal. Okay, hindi po lahat ng nanonood dito is mas gusto pa at pinipili ang mamasyal ng mamasyal. Ako, kahit ako tanungin yung mga kamanok kung saan ako mas nag-i-enjoy, sa breeding o sa pamamasyal. Mas nag-i-enjoy ako sa breeding. Bakit? Kasi doon mo makikita yung mga sisiw kung paano mo sila mapapalaki, kung anong itsura nila pag lumaki. Mas nakakapag-excite. Pero pagdating sa pamamasyal, halimbawa, ikaw, hindi ka nagbi-breed. Okay? Puro ka pasyal, hindi ka nagbi-breed. Para sa akin, hindi kumpleto yung saya eh. Hindi kumpleto ang saya. And actually, aminado ako, hindi ako palaging namamasyal. Pero namamasyal ako, hindi lang palagi. Bakit? Mas priority ko ang pangangailangan ng aking sarili, ng aking pamilya. Okay? Yung pagmamasyal ko, katuwaan ko na lang. Katuwaan ko na lang. Okay, kung halimbawa may extra, saka ako mamamasyal. Kung halimbawa nagustuhan ko, saka ako mamamasyal. Pero inuuna ko ang pagkain ng aking pamilya. Hindi yung puro na lang pasyal ang pasyal. At the same time, mas gusto ko yung breedings ko, yun ang dinadala ko sa pasyalan. Para kumpleto ang saya. Ayoko nung pupunta ka sa kaibigan mo, sa kumpare mo, pare, tara mamasyal. Ayoko nung ganun. Nakakahiya yun. Mas gusto ko, simula itlog, ako yung nag-breeding, ako yung nagpapisa, ako yung nagpalaki, ako yung nagbigay ng vitamina, ng suplemento, paano ko napa-healthy, paano ko napabulto ang katawan, at paano ko naging napatagumpay, okay, napatapos ng, alam mo yun, ng kurso ang aking mga alaga, yun ang sinasabi nating kasiyahan talaga. Hindi yung hindi ka lang makita sa ganito araw-araw, sasabihin mo na hindi namamasyal. Okay? So, mali po yun. Lagi po natin iisipin mga kamanok, irespeto natin ang ating kapwa. Kung ano man ang kanyang hilig, hindi po natin kailangan obligahin. Hindi po kailangan nating i-pressure. Kung gusto niyong mamasyal, mamasyal kayo. Kung ayaw niyong mamasyal, pwede rin naman. Nag-vlogger po ako o naging vlogger po ako para dito mag-share ng idea. Hindi para may mapatunayan. Okay? Ako actually, kahit mamasyal ako, umuwi man ako masaya, malungkot, masaya pa rin ako. Dahil lang naman yun manok lang yun. Pero ang kaalaman, ang tuwa, nandun. At ako, kung ano man yung aking pinagdaanan na hindi maganda, dinadala ko yung lesson. Hindi yung dahil sa hindi kayo nagtagumpay ngayon, umuwi kayong malungkot, kinabukasan, paparong ko ulit, babalik ka ulit. Para Para patunayan sa kanila na magiging masaya ako, na magtatagumpay ulit ako. Actually, pwede naman yun, kaso hindi pwedeng araw-araw. Kasi sa mundo ng pagmamanok, kung palagi kang mamamasyal, mauubusan ka, payong kapatid lang. Ang payo ko lang sa inyo, i-enjoy nyo lang yung pag-aalaga. I-enjoy nyo lang yung bawat proseso. Kung darating man sa panahon na makakapamasyal kayo, kasama yun sa proseso. Okay, pero hindi ko sinasabi sa iyo, sinisigurado na araw-araw nandun ako. Kasi mas priority ko, itong mga nanonood sa akin. Hindi yung mga nangihila sa akin pababa. Okay, kaya sabi ko nga, bago ko simulan yung pagbablog kong ganito, manood ako sinong manood. Yung ayaw, huwag. Hindi ko kayo pinipili. Diba? Kaya mga kamanok, eto, lumaki tayo. Umabot tayo ng 70,000. Mamaya, 80,000 na tayo subscribers. Yung isa nating channel,
naging 200,000 subscribers. Di ba? Hindi mo kailangan patunayan sa iba kung anong kakayanan mo. Ang kailangan mo lang magpakatotoo. Yun lang. Yun lang. Yun lang. Doon kanila tatanggapin, doon kanila kikilalanin. Okay? So, next question tayo. So, ito, last question muna tayo. Galing muna tayo kay June Reyla. Ayun, may shoutout sa June Reyla. Boss, idol pa shoutout po from Pangasinan. Tanong ko lang po, boss, kung pwede po bang i-breed ang magkapatid? Salamat po. Okay. So, pag po magkapatid ang ating pinag-breed, ang tawag po dyan is brother-sister breeding. Okay? So, inbreeding po yung tawag dito. Inbreeding. Kasi mas pinupuro mo na po yung isang linyada dahil siguro sa sarili mong dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Actually, may mas maganda naman diyang proseso eh. Kung gusto mo talaga makuha yung linyada ng magkapatid. So, pwede kang mag-breed sa tandang, ibalik mo siya sa kanyang tiyahin. Okay? O kaya naman inahin, ibalik mo siya sa kanyang tiyuhin. Pwede po yun. Pwede rin naman pong back to mama, back to papa. Yun nga lang po, masyadong maraming defectives. Pero yung ibabalik niyo po sa tiyo, tiya, medyo nababawasan po yung defectives. Kaya hanggat maaari, doon na lang po tayo. Pero yun po ay same family din po at wala din po kayo magiging problema. Yun po ang nagiging sistema ng ibang mga farms para po mabawasan po yung defectives, okay, na makukuha nila pagdating sa breeding kasi hindi biro ang gastos, ang bakuna, ang oras, ang bayad sa mga tauhan, pagpapalaki ng mga manok. So, yun po mga kamanaw. So, kung tatanungin mo ako, brother, sister, breeding, pwede po yan. Pero expect mo na maraming defectives ang marireceive mo sa breedings mo yan. Okay? So, mga kamanok, sana kahit pa paano makatulong yung simpleng tips na to sa ating mga kaibigan dyan nagmamanok, mga newbie. Okay, priority natin yung mga newbie dito pagdating sa pagmamanok and handa po ako mag-share ng idea para maliwanagan po kayo. At sa mga nagtatanong naman sa atin na hindi naniniwala, hindi po natin para pilitin. Okay? So mga kamanok, PJ Vergara po. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.